Minsan, ang pinakaligtas na dapat na sandalan ng isang bata ay ang mismong tahanan at mga magulang. Ngunit sa ilang mga kwento, ang mga desisyong ginagawa ng mga magulang kahit pamula sa pag-aalala o pag-ibig ay nauuwi sa mga sitwasyong naglalagay sa kanilang anak sa panganib na hindi nila inaasahan. At ngayon ay tatalakayin natin ang isang kakaibang kaso na humati sa opinyon ng publiko at labis na pinag-usapan. Si Kayang ay isang Hmong American. Ang mga Hmong ay isang etnikong grupo na matagal nang naninirahan sa mga bahagi ng Laos, Thailand at Vietnam. Kilala sila sa pamumuhay bilang mga magsasaka at malapit sa kalikasan, ngunit noong dekada 70, sa gitna ng Vietnam War, maraming Hmong ang napilitang lumikas at humanap ng bagong tahanan sa ibang bansa. Kasama sa mga ito ang mga magulang ni Kayang. Kalaunan ay nanirahan sila sa Sacramento, California at doon sila nagsimula ng bagong buhay, bumuo ng pamilya at sinubukang mag-umpisa muli. Mula pagkabata, kilalang anak na babae si Kayang bilang isang mabait at maunawain. Madalas niyang pagbigyan ang kanyang nakakatandang kapatid at hinahangaan siya dahil sa kanyang mahabang pasensya. Ngunit nagbago ang lahat nang siya ay umabot sa edad na 15. Walang babala na nagsimula siyang makaranas ng mga seizure. Kapag siya ay inaatake, bigla siyang nawawala ng malay at bumabagsak. Kumakadyot ang buong katawan niya, may lumalabas na bula sa bibig at minsan ay nakakagat niya ang sariling dila o nawawala ng kontrol sa pantog. Tumitigil ito matapos ang 2 hanggang 5 minuto. Kapag siya ay nagkakamalay muli, wala siyang anumang maalala sa nangyari. Sinikap ng kanyang mga magulang na kontrolin ito gamit ang mga gamot pero hindi naging ganoon kaepektibo. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Kayang sa normal na pamumuhay. Nakapasok siya sa kolehiyo kung saan nakilala niya si Yong Kiang, ang lalaking naging asawa niya kalaunan. Dahil sa suporta ng kanyang pamilya at asawa, napagtagumpayan ni Kayang ang mga pagsubok kahit paminsan-minsan ay bumabalik pa rin ang kanyang mga seizure. Pagsapit ng 2011, may 3 na silang anak na lalaki na may edad na 8, 7 at 4 at katatanggap lang nila ng isa pang biyaya, isang batang babae na matagal nilang hinintay. Pinangalanan nila itong Mirabel Taulo. Dahil may 4 na maliliit na anak, naging mas mahirap ang bawat araw para kay Kayang, lalo na't ang kanyang asawa ay nagtatrabaho bilang isang long-haul truck driver. Isang trabahong may maayos na kita, ngunit madalas itong wala sa bahay ng ilang araw at minsan ay umaabot pa ng linggo. Kaya naman, para makatulong sa gastusin, nagtrabaho rin si Kayang mula sa bahay kahit may bagong silang na sanggol, 3 batang lalaki at halos wala na siyang tulog sa sobrang pagod. Gayunpaman, para kay Kayang, kaya niyang tiisin ang lahat ng hirap dahil ang tanging gusto lamang niya ay mapalaki ng maayos ang kanyang mga anak na lubos niyang minamahal. At sa kabila ng pagod, sapat na ang bawat ngiti ng mga ito para magpatuloy siya. Buti na lamang at kahit madalas wala ang kanyang asawa, hindi siya lubusang nag-iisa dahil laging nandiyan ang kanyang ina na si Chuha pati na rin ang kanyang mga kapatid na madalas dumadalaw upang magluto, maglaba at tumulong sa paglilinis ng bahay. Bukod dito, kasama rin nila sa bahay ang nakababatang kapatid ng kanyang asawa na si Bahru na isa sa mga tumutulong sa paghahatid at pagsundo ng mga bata sa paaralan. Noong 17 ng Marso 2011, isa na namang abalang araw para sa pamilya Yang nang magising si Kayang bandang 5:00 ng umaga dahil sa pag-iyak ng kanyang sanggol na si Mirabel. Habang inaalo ito, mahina niyang nasabi na maaga itong nagising at oras na ng pagpapadede, kaya agad niyang pinasuso ang sanggol hanggang sa muli itong makatulog. Dahil gising na rin siya ay nagpasya si Kayang na magtrabaho sa kanyang computer at halos 2 oras siyang nag-online. Pagsapit ng 7:00 ng umaga, naalala niyang kailangan niyang ihanda ang kanyang mga anak para sa paaralan kaya agad niyang ginising ang kanyang 2 panganay na edad 8 at 7 taong gulang.
Maya-maya ay dumating din ang kanyang ina na si Chua upang tumulong at habang binabantayan nito ang baby na si Mirabel, si Kayang naman ay nag-asikaso sa ibang mga bata. Pagsapit ng 7:30 ng umaga, magkahawak kamay na umalis ang dalawang anak ni Kayang kasama ang kanilang tiyuhin na si Bahru habang naglalakad papunta sa paaralan. Sa bahay naman ay naiwan sina Kayang, ang kanyang ina, ang bunsong 4 na anyos na anak at si Mirabel at habang salit-salita nilang inaalagaan ang dalawang bata ay nakasingit pa sila ng kaunting oras upang kumain bago muling bumalik si Kayang sa pagtatrabaho sa kanyang computer. Habang siya ay nagtatrabaho, inilagay ng kanyang ina ang space heater sa tabi niya dahil ayon sa paniniwala ng maraming Hmong women, mahalagang mapanatiling mainit ang katawan para sa mabilis na paggaling matapos manganak, kaya madalas tiyakin ni Chua na may heater malapit kay Kayang. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, nakaupo si Kayang sa harap ng kanyang computer habang abala sa mga dokumentong kailangan niyang tapusin. Makalipas ang 45 minutes o bandang 1:55 ng hapon, sinabi ng kanyang bayaw na si Baru na aalis muna ito upang sunduin ang mga bata bago tuluyang lumabas ng bahay. Sa mga oras na iyon, parehong natutulog ang bunsong anak na si Kayang at si Mirabel habang si Chua naman ay nasa labas ng hardin at nagdidilig ng mga halaman. Kaya tahimik ang buong paligid at tila isa lamang itong karaniwang araw. Ngunit biglang nagising si Mirabel at nagsimulang umiyak kaya inakala ni Kayang na gutom ito at agad niya itong inalok ng gatas sa bote. Nang tumanggi ang sanggol, sinubukan naman niyang ibigay ang pacifier ngunit hindi rin iyon tinanggap kaya lalo siyang nag-alala habang patuloy ang pag-iyak ng bata. Dahil dito, kinarga niya si Mirabel at marahang sinabi rito na huwag na itong umiyak habang sinusubukan niya itong pakalmahin. Subalit sa isang iglap, nakaramdam si Kayang ng matinding kirot sa ulo na parabang may tumutusok dito at agad itong sinundan ng nakakasilaw na liwanag, dahilan upang mawalan siya ng malay at bumagsak. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagkamalay muli si Kayang, ngunit wala siyang maalala kaya naisip niyang marahil ay nagkaroon na naman siya ng seizure. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang anak na si Mirabel na wala pang 2 buwan na nakahandusay sa sahig. Pulang-pula ang mukha at tila matigas na ang katawan at hindi na humihinga. Dahil dito, nagpanik si Kayang kaya agad niyang binuhat ang sanggol at patakbong lumabas ng bahay. Habang sumisigaw sa kanyang ina at humihingi ng tulong dahil hindi na raw humihinga si Mirabel at hindi niya na alam kung ano ang dapat gawin. Narinig ni Chua ang sigaw ng anak kaya dali-dali siyang pumasok sa bahay. At pagharap niya kay Kayang ay nakita niya itong pawis na pawis, magulo ang buhok, may dugo sa bibig dahil sa pagkakakagat sa sariling dila at basa ang pantalon. Dahil dito, agad niyang napagtanto na nagkaroon nga ng seizure si Kayang. Habang yakap pa rin ni Kayang si Mirabel at umiiyak nang hindi makapagsalita, maingat naman kinuha ni Chua ang sanggol upang suriin ito. Mainit pa ang katawan ng bata, ngunit nang tanggalin niya ang damit ni Mirabel ay tumambad sa kanya ang mga pulang marka sa dibdib nito habang namumula na ang balat at nagsisimula ng matuklap. Dahilan upang tuluyang manlumo si Chua nang mapagtanto niyang may matitinding paso ang sanggol. Hindi nagtagal ay dumating si Baru kasama ang mga bata at agad na sinabi ni Chua na nagkaroon ng seizure si Kayang. Kritikal ang lagay ni Mirabel at kailangan nilang tumawag ng 911. Bandang 2:09 ng hapon ay tumawag sila sa 911 at makalipas lamang ang 7 minuto o 2:16 ng hapon. Dumating sa bahay ang EMT na si Brandon. Habang tinatanong niya si Kayang tungkol sa nangyari, kahit nanginginig ito at halatang gulat pa ay sinikap pa rin itong ipaliwanag na nagtatrabaho siya sa bahay nang tila magkaroon siya ng seizure at posibleng nabitawan niya ang sanggol malapit sa heater. Habang kinakausap siya, sinuri naman ni Brandon ang kalagayan ni Mirabel
Ngunit huli na ang lahat dahil wala ng buhay ang sanggol at matindi na ang mga paso nito sa buong katawan. Gayunpaman, may isang bagay na agad napansin si Brandon. Walang anumang sunog o marka sa buhok at damit ni Mirabel. Dahil dito, naisip niya na kung totoong nadikit ang sanggol sa space heater, bakit nananatiling buo ang damit at buhok nito? Batay sa mga pahayag, tinatayang naganap ang seizure bandang 1:58 ng hapon at dumating naman ang emergency responders makalipas ang 18 minutes. Ngunit sa ganong kaikling panahon, hindi maipaliwanag kung paano nagtamo si Mirabel ng ganoong katinding pinsala kaya nagkaroon ng kutob si Brandon at agad niyang ipinaalam sa pulis na may kailangang imbestigahan. Pagdating ng mga pulis ay nagsimula silang magtanong at ayon sa mga testigo ay nagka-seizure si Kayang, nabitawan niya ang sanggol at nadikit ito sa heater. Pare-pareho man ang lahat ng kwento. Napansin ng mga investigador na ang lahat ng pahayag ay nagmula lamang sa sinabi ni Kayang dahil siya lamang ang kasama ni Mirabel nang mangyari ang trahedya at siya lang din ang tunay na nakakaalam sa buong nangyari. Dahil dito, kinailangan ng pulisya ng matibay na ebidensya kaya sinuyod nila ang buong bahay. Mula nursery, kwarto, sala hanggang sa kusina. Habang ine-inspeksyon ang kusina, may isang pulis na nagbukas ng microwave at doon niya nakita ang isang pacifier na halos natunaw. Dahilan upang mapaisip siya kung bakit may ganoong bagay sa loob ng microwave. Sa tindi ng mga paso ni Mirabel, sa katotohanang buo pa rin ang kanyang damit at buhok at sa pagkakadiskubre sa natunaw na pacifier. Napagtanto ng mga investigador na hindi nagtutugma ang mga detalye at posibleng hindi ito simpleng aksidente lamang. Sa isinagawang autopsy, natuklasan na si Mirabel ay nagtamo ng second at third degree burns na bumalot sa 56% ng kanyang katawan. Ngunit higit na ikinagulat ng mga investigador ang matinding pinsala sa kanyang mga lamang loob, partikular sa atay at puso na indikasyong ang matinding init ay nagmula mismo sa loob ng katawan ng sanggol. Hindi ito tugma sa pinsala ng space heater dahil ang space heater ay karaniwang nagdudulot ng paso sa panlabas na bahagi ng balat, pamumula, paltos o pagkasunog mula sa labas papaloob. Samantalang kay Mirabel, ang loob mismo ng katawan ang unang nasira. Dahil dito, mas naging tugma sa teorya ng mga investigador ang posibilidad ng microwave burn sapagkat ang microwave ay nagpapainit mula sa loob palabas sa pamamagitan ng paggalaw ng tubig sa katawan kaya mas malala ang pinsalang natatamo ng mga organong puno ng dugo gaya ng puso at atay. Bukod dito, nang makakita ang mga investigador ng natunaw na pacifier sa loob ng microwave, lalo silang naniwalang isa ito sa pinakamahalagang ebidensya sa kaso. Dahil dito, nabuo ang konklusyon na si Kayang sa hindi maipaliwanag na dahilan ay maaaring naglagay sa kanyang sanggol sa microwave at doon nangyari ang isang bagay na halos hindi maisip ng karamihan. 3 buwan matapos ang insidente noong Hunyo 2011, inaresto ng mga pulis si Kayang at kinasuhan ng child abuse at pagpatay, ngunit mariin niyang itinanggi ang lahat ng paratang. Ipinaliwanag niya na imposible raw para sa isang ina na ipasok ang sariling anak sa microwave at sinabi rin niyang hindi niya iyon kayang gawin dahil nagkaroon lamang siya ng seizure at aksidenteng nabitawan ang kanyang anak. Bagamat aminado siyang hindi niya maalala ang mismong sandali ng pangyayari. Kalaunan, ipinakita sa kanya ng mga investigador ang bahagyang natunaw na pacifier na nakuha sa crime scene kasama ang autopsy report ni Mirabel. Kaya tahimik niya itong binasa ng page by page habang pinagmamasdan din ang ebidensya. Hanggang sa tuluyan siyang maiyak at sinabi niyang posible raw na siya nga ang pumatay sa kanyang anak at maaaring siya rin mismo ang naglagay rito sa microwave at pumindot sa button. Ngunit lalo pang tumaas ang kilay ng mga investigador nang sabihin ni Kayang na posible raw na mayroon siyang dissociative identity disorder o DID. Ayon sa kanya,
Habang nasa gitna siya ng seizure, isa umano sa kanyang ibang personalidad ang kumilos at siyang naglagay sa sanggol sa microwave. Dahil dito, masusing sinuri ng mga otoridad ang kondisyon ni Kayang noong araw ng insidente at tinanong kung napagod na ba siya sa walang tigil na pag-iyak ng kanyang anak, kung naging suicidal ba siya matapos ang serye ng seizure, kung sobra na ba ang kanyang pagod kaya gusto na lamang niyang manakit, o kung maaari rin ba siyang may postpartum depression. Maraming tanong ang lumutang ngunit sumagot si Kayang na oo. Pagod siya dahil ilang araw nang hindi natutulog ng maayos ang sanggol. Bagamat iginiit niyang normal lamang iyon sa mga magulang dahil nakapagpalaki na siya ng 3 anak. Idinagdag pa niya na matagal na siyang may epilepsy at totoo ring may mga pagkakataong gusto na lamang niyang mamatay. Ngunit hindi raw ibig sabihin noon na gusto niyang manakit ng iba. Sinabi rin niyang sa pagkakaalam niya, wala siyang postpartum depression kaya tinanggihan niya ang lahat ng hinala ng pulis. Sa panahong iyon ay buntis si Kayang sa kanyang ika-5 anak at kalaunan ay ipinanganak niya si Darina habang siya'y nakakulong. Bagamat karaniwang masayang pangyayari ang pagdating ng bagong sanggol, hindi ito matanggap ng publiko dahil marami ang nagtatanong kung paano pa siya muling nagkaroon ng anak matapos maakusahan ng pagpatay sa sarili niyang anak. Dahil dito, lumaganap ang galit ng publiko at umabot ng ilang taon ang pagdinig sa kaso na punong-puno ng emosyon at argumento. Pagsapit ng Agosto 2015, matapos ang 4.5 taong paghihintay, tuluyan nang nagsimula ang paglilitis kung saan nagbanggaan ang panig ng prosekusyon at depensa tungkol sa pangunahing tanong. Sinadya ba talaga ni Kayang ang pagpatay sa kanyang anak? Ayon sa abogado ni Kayang, matapos niyang magkaroon ng 3 anak na lalaki, natupad din sa wakas ang matagal niyang pangarap na magkaroon ng anak na babae, kaya masaya raw siya sa kanyang pamilya at wala siyang motibong pumatay. Inamin ng depensa na si Kayang ang naglagay sa bata sa microwave, ngunit iginiit nilang nangyari ito habang wala siya sa sarili matapos ang seizure. Dahil dito, itinampok ng depensa ang konsepto ng post-ictal state, isang kondisyon matapos ang seizure na maaaring tumagal mula 5 hanggang 30 minuto kung saan ang isang tao ay maaaring malito, pagod o kumikilos na tila nananaginip. Ngunit para sa prosekusyon, hindi raw nagkaroon ng seizure si Kayang dahil ayon sa kanila, sa sobrang pagkapagod sa walang tigil na pag-iyak ng bata ay sinadya niyang ilagay ito sa microwave. Isa rin sa pinakamahalagang argumento ng prosekusyon ang pagbabago ng pahayag ni Kayang dahil noong una ay sinabi niyang wala siyang maalala. Ngunit kalaunan ay sinabi niyang maaring siya nga ang gumawa nito bago pa niya iginiit na posible ring may ibang personalidad siyang responsable sa nangyari. Para sa prosekusyon, malinaw umano itong indikasyon na sinusubukan lamang niyang pagtakpan ang katotohanan. Samantala, nagbigay ng matinding testimonya ang forensic pathologist na si Dr. Lever at sinabi niyang ang pagkamatay ni Mirabel ay bunga ng napakasakit at hindi masukat na hirap. At isa raw ito sa pinakanakakakilabot na kasong kanyang nasaksihan. Bukod pa rito, may isa pang eksperto na nagsabing base sa mga paso, tinatayang nasa loob ng microwave si Mirabel ng 2 hanggang 3 minuto. Ngunit taliwas ito sa anumang sinabi ni Kayang na minsan lamang niyang pinindot ang microwave. Dahil ang isang pindot ay karaniwang tumatakbo ng 30 segundo lamang. Ibig sabihin, upang umabot sa 2 o higit pang minuto, kinakailangan itong pindutin ng 4 na beses o higit pa. Kaya lalong lumitaw ang tanong kung posible bang mangyari iyon kung talagang wala siya sa sarili noong mga oras na iyon. Isa pang eksperto, ang epilepsy specialist na si Dr. Treyman ang kumestyon sa timeline ng pangyayari dahil ayon sa record, naganap ang seizure bandang 1:58 ng hapon habang ang tawag sa 911 ay ginawa ng 2:09 p.m. Kaya may pagitan lamang na 11 minuto. Dahil dito ay tinanong niya kung posible bang matapos ang seizure
Agad makarecover si Kayang, mailagay ang sanggol sa microwave, maion ito ng ilang minuto at makalabas upang hanapin ang kanyang ina sa loob ng napakaikling oras. Tinawag din sa korte si Dr. Vickers, isang pediatrician at direktor ng Child Abuse Prevention Program na eksperto rin umano sa postpartum depression. Ayon sa kanya, bumisita si Kayang sa kanyang klinika matapos manganak at wala siyang nakita o napansing malinaw na sintomas ng postpartum depression. Gayunpaman, sinabi rin ni Dr. Vickers sa korte na sa kanyang karanasan, maraming ina ang hindi umaamin o hindi namamalayang mayroon silang postpartum depression. Kaya kahit wala siyang nakita ay hindi niya rin masasabing siguradong wala nga ito kay Kayang. Dahil dito, agad itong ginamit ng prosekusyon bilang posibleng motibo at sinabi nilang tuwing umiiyak si Mirabel ay lalo lamang tumitindi ang frustration ni Kayang hanggang sa humantong umano ito sa isang malagim na desisyon dahil sa hindi nadedeklarang postpartum depression. Sa puntong iyon, naging mahirap talagang husgahan ang kaso dahil kapo may punto ang bawat panig. Kaya marami ang nagtanong kung posible nga bang sinadya ni Kayang habang buntis pa sa kanyang ikalimang anak ang ganoong klaseng krimen. Noong Disyembre ng 2015, matapos ang 2 araw ng deliberasyon ng hurado, inilabas ng korte ang desisyon na nagsasabing sinadya ni Kayang ang pagpatay at naiugnay ito sa matinding postpartum depression. Dahil dito, hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng paglaya sa loob ng 26 na taon. Lubos itong dinamdam ng kanyang pamilya dahil ayon sa kanya, hindi pa lubos na nauunawaan ng publiko ang epilepsy kaya tinanong nila kung paano nakakasiguro ang lahat na walang kinalaman ang kondisyon ni Kayang sa nangyari. Maging ang abogado niya ay question din ang pagiging eksperto ni Dr. Vickers dahil pediatrician lamang ito at hindi psychiatrist. Kaya ayon sa depensa ay may limitasyon ang kakayahan nito sa pagsusuri ng postpartum depression. Lalo pang umigting ang argumento nang mapansing tila walang linaw ang mga naging pahayag ni Dr. Vickers sa korte dahil sinabi niyang wala siyang nakitang sintomas ngunit hindi niya rin masabing wala talagang postpartum depression si Kayang. Agad itong sinunggaban ng prosekusyon at iginiit nilang malinaw na indikasyon iyon na mayroon ngang postpartum depression ang akusado. Gayunpaman, hindi pa rin nagtapos ang kaso matapos ang desisyong iyon dahil nagpatuloy pa ang legal na laban sa loob ng halos 6 na taon. Noong Hulyo ng 2021, naging pabor sa depensa ni Kayang ang naging pasya ng appeals court dahil ayon dito, maaaring hindi sapat ang batayan ng ilang expert witness ng prosekusyon at posible ring nagkaroon ng pagmamalabis sa ilang bahagi ng paglilitis kaya binawi ng korte ang naunang hatol. Subalit, hindi pa rin doon nagtapos ang lahat dahil ang bagong paglilitis ay hindi na nakatuon sa tanong kung may naganap bang krimen, kundi kung naging patas ba ang buong proseso ng unang paglilitis. Hanggang ngayon, 14 na taon matapos ang pagkamatay ni Mirabel, nananatiling nakakulong si Kayang habang hinihintay ang pinal na paglilitis at dahil sa haba ng kaso at laki ng gastos sa mga hearing. Pinag-uusapan na rin ng US prosecutors ang posibilidad ng plea bargain. Ito ay isang kasunduan kung saan maaaring umamin ang akusado sa mas magaan na kaso kapalit ng pinaikling sentensya. Halimbawa, mula habang buhay na pagkakakulong ay magiging 10 o 15 taon. Ngunit syempre, mangyayari lamang ito kung parehong papayag ang panig ng depensa at prosekusyon. Kaya naman, hanggang ngayon, matapos ang 14 na taon, nananatiling bukas ang tanong kung sino ba talaga ang mas kapanipaniwala, si Kayang ba o ang argumento ng prosekusyon. Hindi pa rin malinaw ang buong katotohanan dahil marami pa rin nagtatanong kung isa ba siyang inang may epilepsy na hindi na malayang nakapatay sa sariling anak o isa siyang inang tuluyang nalugmok sa postpartum depression at sinadyang tapusin ang buhay ng kanyang sanggol. Ano ang inyong opinyon sa kaso na ating tinalakay? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang ikomento kung taga saan kayo at anong oras nyo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang video na ito.